Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sama-sama nating parangalan at gunitain si San Buenaventura, isang obispo, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Dumating na kami. tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kong pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ng mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos.
Bakit ninyo inuusal iyong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at ni ayaw na tanggapin iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayo mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak kong sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Isa sa mga mahalagang titulo ni Jesus bilang Mesiyas ay yung kanyang pagiging prinsipe ng kapayapaan. Pagka dumarating ang Pasko, naririnig natin yan. Jesus is the King of Peace. Nung dumating siya, nung ipinanganak siya, yun yung panahong mapayapa ang bansang Israel, may kapayapaan. Bago siya mamatay, yun din naman ang mensahe niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang ito ay hindi tulad ng maibibigay ng mundo sa inyo. Kaya ano yung sinasabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo? Na hindi naman pala kapayapaan ang dulot niya, kundi tabak. Dapat nating maintindihan, minamahal ko mga kapatid, na ang Ebanghelyo ay isinulat sa panahong marami ng karanasan ang simbahan na noon ay nagsisimula na. Hindi naman po sinulat yung Ebanghelyo habang nandito pa si Jesus sa mundo.
Sinulat ang Ebanghelyo noong nagsisimula na ang simbahang Katolika sa mga maliliit na pamayan ng Kristiyano. At ito naman talaga yung karanasan nila noon, na kapag sumunod ka kay Jesus, ikaw ay nagiging salungat sa mundo. At kapag sinabing salungat sa mundo, kasama sa mundong ito ay yung pamilyang kinabibilangan mo, yung mga kaibigan mo, yung mga taong malapit sa iyo. Pag sumusunod ka kay Kristo, mayroon kang mga paniniwala na hindi natugma sa paniniwala ng iba. At dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag na conflict of interest. Pakiulit nga po, conflict of interest. Magkaiba na yung paniniwala mo sa paniniwala nila. At dahil magkaiba na ang inyong paniniwala, kung minsan diyan nagsisimula ang mga alitan. At kapag sumunod ka kay Jesus, hindi talaga lahat matutuwa sa iyo. Hindi lahat sasang-ayon sa iyo. At dapat tanggapin mo yung katotohanan iyan na may mga tao na hindi papabor sa iyo, may mga taong sasalungat sa iyo. Kaya nga nung sabi ni Jesus, hindi karapat-dapat sa akin kung mas mahalaga sa iyo ay yung maging kaaya-aya ka lang sa paningin ng mundo, kung ang mas mahalaga sa iyo ay mapanatili mong sumasang-ayon sa iyo ang ibang tao. Kasi may mga pagkakataon na kailangan mo talagang manindigan. Alam naman natin yan. Nito lang mga nakakaraan, hindi ba? Nag-aaway-away ang mga tao sa social media. Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil sa divorce. Siyempre, may mga tao sa mundo, kasama na yung kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, na pabor sa divorce. Pero kung ang paninindigan mo'y si Jesus, kung ang susundan mo'y prinsipyo ni Jesus, no to divorce talaga. Are we expecting that everyone would agree with us? Of course not. Pero kailangan nating tumindig. Kinakailangan nating panindigan si Jesus. At anong ibig sabihin nun? Tabak, hindi kapayapaan. Dahil ang kapayapaan para sa ating mga Kristiyano ay hindi yung mawalan ka ng kagalit. Ang kapayapaan ay hindi yung mawala ang mga sumasalungat sa atin. Para sa atin, ano ang kapayapaan? Yung kapanatagan na pinanindigan natin ang turo ni Jesus, yung kapanatagan na sa kabila ng maraming sumasalungat sa atin ay ginawa natin at pinanindigan natin kung ano yung totoo at tama. Period. Kasi hindi ka mapapanatag, mga kapatid, kapag ka palagi mong ikinokompromiso ang iyong mga prinsipyo. Hindi ka mapapanatag niyan. Bakit? Kasi alam mo, sa isip mo at sa puso mo, na tinatalikuran mo yung totoo. At walang sino mang tumalikod sa totoo ang nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Dahil ang taong nabubuhay sa kasinungalingan, ang taong sumasang-ayon sa kasinungalingan, kailanman hindi mapapanatag ang kalooban. Dahil ang kasinungalingan ay mahahayag bilang kasinungalingan at ang katotohanan mahahayag bilang katotohanan kahit na ito ay hindi sang-ayunan ng marami. Kaya nga ano ang panawagan sa atin ng Panginoon ngayon? Panindigan natin siya. Panindigan natin ang mabuti at kung ano yung totoong tama dahil yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sapagkat iyan ang landas ng ating Panginoong Hesukristo. Peace is not the absence of conflict. Peace is the presence of Christ. Ang kapayapaan ay hindi yung mawalan ka ng alitan o mawala yung mga taong sumasalungat. Ang kapayapaan ay ang matagpuan mo ang kalooban ng Diyos at panindigan mo ito kahit na may mga sumasalungat na iba. Nakikinig pa kayo? Si San Buenaventura na ipinagdiriwang natin ngayon ay isa sa mga dakilang pantas ng ating simbahan. Kaibigan siya ni Santo Tomas de Aquino at marami sa ating mga paniniwala ngayon ay hinubog ng mga pangangaral at
ng mga isinulat ng dalawang dakilang santong ito. Si San Buenaventura ay isang Fransiskano, subalit dahil sa kanyang angking talino, napansin siya ng mga pamunuan ng simbahan, kaya gusto siyang gawing kardinal. Pero, nung inialok sa kanyang pagiging kardinal, ito'y kanyang tinanggihan, sapagkat nais niyang manatili lamang bilang isang payak na pari, isang simpleng fraile. Pero, wala siyang nagawa dahil inihain sa kanya yung tinatawag na cardinal's hat o yung sombrero ng kardinal na simbolo ng kapangyarihan at ng katungkulang ipagkakaloob sa kanya. At kahit ayaw niya, tinanggap niya ito. Sapagkat bagamat hindi niya gusto ng kapangyarihan, ito'y magiging pagkakataon naman para magkaroon siya ng impluensya sa isa sa mga pinakamahalagang ecumenical council o pagtitipon ng mga kinatawan ng simbahan para ang mga doktrina ay linawin o klaruhin. Kaya, kung tutusin, ang dulot ng Panginoon ay hindi lang yung guluhin yung mga ugnayan natin sa ating kapwa dahil sa mga prinsipyo na kailangang panindigan. Kung minsan, ang ginugulo din ng pagsunod kay Kristo ay ang ating kalooban. We have to take up the cross. Kung paanong labag sa kalooban ni San Buenaventura na maging kardinal, tinanggap niya ito bilang isang krus na dapat niyang pasanin alang-alang kay Kristo, at napatunayan naman na ito ay nagkaroon ng magandang bunga sa ating simbahan. Kapatid, your heart might be reluctant to accept the cross. Your heart might be reluctant to accept the conflict that following Christ entails. But nevertheless, find your peace in Jesus. Hanapin mo ang kapanatagan ng iyong puso, hindi sa kawalan ng binubuhat na krus o sa kawalan ng mga sumasalungat sa iyo. Bagkus, hanapin mo ang kapanatagan sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos kahit na may sumasalungat at kahit ito'y nangangahulugan ng isang buhay na hindi madali sapagkat pinapasan mo ang krus ni Kristo. San Buenaventura, ipanalangin mo kami. Amen. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahang magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtangguli at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming pakikibaka sa buhay. Bigyan mo ng kapanatagan sa kabila ng pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas upang kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay na nasa dambana, ngayong kami naghahain para si San Buenaventura ay magunita. Sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala, mamaya ang gawain natin kaugnay ng kapistahan, may prosesyon po ng dapit, alas 4 ng hapon, magsisimula po sa covered court ng Katmon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,